magkakaroon ng problema yan si Marcos Jr. Actually, meron na nga siyang problema in terms of staying in power, no, because of what is going on in the economy. And alam mo, Jade, yung mga nakakapagpabagsak ng gobyerno sa ibang bansa, ay dahil ito sa ekonomiya hindi nila na-handle ng maayos. At ngayon nakikita natin sa takbo, no, sa ating bansa, mukhang itong issue ng ekonomiya unti-unti na, no, na umaapekto ito sa kapangyarihan ni Marcos Jr. to stay in office. Of course, the buck stops with the president. Kumbaga lahat ito ang huling bagsak niyan kay Marcos Jr. So halimbawa, yung sa issue ng allocables, no, sinabi di umano ni Secretary Bonoan na may mga allocables, we know that the cabinet secretary is the alter ego of the president. So which means, no, it's very likely, hindi ko sinasabing ito na 100% with certainty, no, but we could imply na malamang may blessing ito ng Pangulo. No? So kumbaga, yung liability niya kay Marcos Jr. Ngayon, yung ginagawa ng ating Pangulo, Jade, no, na parang siya nang nagiging reporter. No? Lahat ng mga ginagawa ng ahensya niya, meron siyang 1 to 2 minutes na mga Facebook na, hindi lang Facebook, YouTube, basta social media. No? Meron siyang mga video na pinapalabas halos araw-araw tuwing umaga. Parang lumalabas yan gusto na niyang palitan si Attorney Claire Castro in terms of being the mouthpiece, ano? Kasi kumbaga yung trabaho ni Claire Castro ginagawa na ni Marcos Jr., no? Kumbaga makikita natin na it's all performative, no? Sasabihin niya may makukulong o may mga nakulong nga, pero yung nakulong naman mga maliliit na isda. Nasaan yung mga malalaking isda, Mr. President? So kumbaga let's stop with the performative politics. And let us do what is right, no? What is proper para sa ating mga kababayan. Ang Department of Finance Chief ay nagsabing by 2026, sa susunod taon, ay mananatiling magpapatuloy po itong target po nilang upper middle income economy. Ano naman po ang masasabi po ninyo sa tingin po ninyo sa estado ng ating sa kalagayan po ng ating ekonomiya ngayon, ay ganoon din ho ba ang nakikita po ninyo bilang isang ekonomista? Alam mo, Jade, in as much as hindi ako agree sa mga maraming pulisiya at pinagkagagawa nitong gobyerno ni Marcos Jr., syempre hinihiling ko rin naman na marating natin yung upper middle income status na yan ngayong 2026. Siyempre kasi maganda naman kung marating din naman natin yan. Kaya lang, based doon sa nakikita natin na performance ng ating ekonomiya, yung lalong-lalo na yung kalidad ng pamamahala kasi nakaka-apekto yan sa takbo ng ekonomiya, malabo po na mararating natin yan sa 2026. Kasi po, kung titingnan ninyo, yung paglago ng ating ekonomiya ay mababa. In fact, nung nagdaang quarter, nag-grow lang tayo ng 4%. At yung growth natin for the rest of 2025, hindi nito maaabot yung target na sinet ng ating gobyerno para ma-achieve yung upper middle income status for 2025. So, ibig sabihin, kung yung paglago ng ating ekonomiya pagdating ng 2026, kapareho pa rin ng paglago ng ekonomiya natin nitong taong 2025, malabo pong marating yung upper middle income status na yan. So, totoo lang po, ang kinakailangan ng ating ekonomiya ay lumago po ito ng mahigit ng 7% para po ma-achieve yung upper middle income status. So, sa palagay ko, yung sinabi ni Secretary Recto na mukhang mararating daw itong upper middle income status, sa palagay ko po ay guni-guni lang niya yun. Pero ano yung mga nakikita po ninyong mga hadlang o pinakamalaking hadlang, Doc, at yung risk factors baga sa pag-abot ng target na ito? Isa ho ba sa mga naisip po ninyo itong issue po ng korupsyon? Actually, Jade, maraming headwinds, tinatawag natin dyan. At yung mga headwinds na yan, meron dyan na meron tayong control at meron din tayo dyan na wala tayong control. So halimbawa, Jade, mga natural disasters, kagaya ng mga pagdaan ng mga bagyo, mga malalakas na pag-ulan, pagbaha, itong lindol, putok ng mga bulkan, yung mga nangyayari sa ibang bahagi ng mundo, yung mga geopolitical tensions, wala tayong control dyan. Hindi natin kayang impluwensyahan.
Pero yung sa kaso ng korupsyon, halimbawa, ng kalidad ng pamamahala, ay may control tayo dyan. No? In fact, kung mamarapatin lang ng taong bayan, ano, na sila na mismo ang magprotesta at kumilos, no, para magkaroon tayo ng pagbabago sa ating bansa. No? So kumbaga, that is something na we can control. Or kung ayaw nating humantong sa ganyan, pwede naman yung mismong gobyerno na sila mismo, no? Magpakaayos sila sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang pamamahala. Hindi puro performative lang yung ginagawa. Kagaya na nakikita natin, halimbawa yung ICI. The ICI is purely performative. No? Bakit ko nasabing performative? Yung inaantay natin halimbawa ng mga paglalahad, no? Kagaya ni Congressman Sandro, bigla na lang naging executive session. No? Inaantay natin kung ano yung mga impormasyon na lalabas. So ibig sabihin, kagaya ng ICI, which is a creation of Marcos Jr., no? In the guise of good governance, puro naman executive session ang nakikita natin. So kumbaga, purely performative. Yung mga pagpapakulong bago magpasko, kagaya yung kay Diskaya, no? That is performative. Bakit? Kasi yung mga malalaking isda, yung mga behind dyan, ano, kumbaga yung mga mas malalaking taong involved, hindi pa rin napapanagot. In fact, anong sabi ni Gutesa nung siya nag-appear sa Senado, no? Sabi niya, sangkot din dito si former Speaker Martin Romualdez. Where is Speaker Martin Romualdez now? Diba? Si Secretary Bonoan, where is he? He's out of the country. Zaldico is still out of the country. So kumbaga, yung mga politicians, mga high-level officials, hindi pa rin po sila napapanagot. Ang nakikita natin ng mga nakukulong yung mga maliliit na participants lang. Not to say na hindi sila involved. No? Bayon sa mga nakita natin sa mga testimonya, they're involved, but yet makikita mo performative lang Maliliit lang yung mga hinahuhuli nila. Yung mga talagang inaantay natin na mga malalaking tao, hindi pa napapakulong. Kaya lahat ito, mga kababayan, pumupunta ito doon sa tinatawag na tiwala sa gobyerno, yung trust. Kung makikita ninyo na yung gobyerno, hindi nila napapanagot yung mga dapat mapanagot, nawawala ng tiwala ang tao. At kapag nawawala ng tiwala ang tao, when I say tao, that includes the ordinary person, yung consumers, taxpayers, pati mga investors. Pagka nawawalan po yan ng tiwala, yan po ay nakakaapekto sa lagay ng ating ekonomiya. Kaya no wonder po, nung nakaraang quarter, napakababa po ng paglago ng ekonomiya na nakita natin. No? So, kumbaga, pwedeng magbago pa rin tayo, Jade. Pwede pa rin magbago yan if the government itself, yung pamumuno, sina Marcos Jr., if magiging genuine talaga yung kanilang gustong mangyari. No? Kasi nakikita natin ngayon, it's mostly purely performative. No? Para lang mapalabas na meron silang ginagawa, and yet yung mga dapat mapanagot, hindi nila na mapanagot. Pero sa nakikita po ninyo, Doc, sapat po ba yung mga polisiya o reformang ginagawa ng gobyerno? I mean, mga programa po nila, ang problema lang talaga ay yung nagpapatupad. Well, kasi sa plano naman, meron tayong Philippine Development Plan. So in paper, in principle, makikita mo na maganda sana yung papupuntahan ng ating bansa. No? Kung if you, the listener, no, put in some time to go over the Philippine Development Plan, at saka yung plan natin for the next 40 years, nandun lahat sa TEPTEB yan. If you have the chance to read it, napakaganda sana. Very utopic yung baga yung gusto nilang papuntahan ng ating bansa. And yet, nakakatalo tayo sa implementation. So nakakatalo po sa pagpapatupad nitong mga programa. Doon na nga pumapasok yung grafting corruption. No? So tinan mo na lang, Jade, for budget 2026 for example, napakalaking porsyento pa rin ng budget ng DPWH napupunta sa mga suspicious na mga proyekto sa mga distrito. So nandun pa rin yung tinatawag na mga allocables. Nandun pa rin sila. So kumbaga, makikita natin na yung mismong yung pamamahala mismo nandun ang problema sa ating bansa sa ngayon. At syempre, alam mo, Jade, bukod sa pamamahala, meron pa rin naman existing na problema talaga ang ating bansa. Yung fundamental, yung struktura
ng ating gobyerno ang may problema. So, ibig sabihin, yung sa aming mga ekonomista, ang tawag namin dyan ay weak institutional capacity. So, ibig sabihin ng weak institutional capacity, mahina yung mga institusyon natin. Kaya ang nangyayari is nagkakaganito tayo. Bigyan ko kita ng classic na example. Kung yung ombudsman natin matino, hindi mo na kailangan ng ICI. Kasi the ombudsman itself, sila nang gagawa ng trabaho na ginagawa ng ICI kasi yun naman talaga dapat nilang ginagawa. Another example would be our own justice system. So kung maayos yung justice system natin, yung DOJ na mismo, ang daming ahensya niyan, laki ng budget ng DOJ. Hindi mo na kailangan ng ICI because the investigation, yung pagsisiyasat, implied na yan na sa trabaho ng DOJ at ng ombudsman. The ombudsman itself was created sa saligang batas natin. And yet, makikita natin, Marcos Jr. still needs to create this separate office to do the job ng mga agencies na nabanggit ko kanina. So, kumbaga, makikita natin na talagang merong weak institutional capacity ang ating bansa. So, that is already on top of what is happening sa graft in corruption. So, kumbaga, talaga, Jade, tagni-tagni yung problema ng ating bansa at malalim yung problema. At syempre, may mga nagsasabi din dyan na kailangan magbago yung sistema ng gobyerno, maging parliamentary tayo. So, meron din mga ganyang klaseng mga proposal para magkaroon ng pagbabago. Pero sa palagay ko, it's much, much deeper than that kasi may mga cultural aspect din yan. Kaya tayo nagkakaganito, Jay. Opo. Speaking of corruption din, Doc, inaasahan din na itong corruption issue na ito ay maaaring magpahina at magpabagal din po sa paggastos ng pamahalaan hanggang sa unang kalahati po ng susunod na taon. Hindi po ba indikasyon po ito, Doc, sa nakikita po ninyo, indikasyon po ito ng kahinaan sa pamamahala kung ang issue ng korupsyon ay nagiging dahilan upang maantala yung paggastos ng gobyerno na sana'y pakikinabangan ng publiko? Oo, alam mo, Jade, malaking porsyento ng ating GDP ay ang gobyerno, yung government spending. Nasa about mga 15% yan ng ating gross domestic product. At kapag nagkaroon ng pagbagal sa paglago ng sektor na yan, dahil nga dito sa mga flood control, corruption issues, magkakaroon talaga ito ng hindi magandang epekto sa paglago ng ating ekonomiya, which in turn will affect our chances of reaching the upper middle income status. So, that is one aspect alone, itong problema na yan. Pero Jade, nandyan din yung spending ng gagaling sa mga consumers. So the consumers mismo, sila mismo ay nag-aalangan sila ng gumastos kasi tinitingnan nila kung anong magiging lagay ng ating ekonomiya, kung magiging mas malalaba ang sitwasyon ngayon kesa nitong nagdaang taon. Kasi kapag ikaw, halimbawa, may naitabi ka na konti, Jade, ikaw yung mag-aalangang gumastos depending sa kung anong magiging lagay ng ekonomiya. At yan ay magkakaroon ng epekto yan again sa gross domestic product because consumption is around 60 to 65, actually is around 70% ng ating gross domestic product. So malaking factor dyan yung hesitation din ng mga consumers to spend in light of yung kanilang, kumbaga, yung kanilang expectations sa ating ekonomiya na naaapektuhan itong issue sa graft and corruption. Not to mention pa rin, Jade, yung mga foreign investors, yung mga namumuhunan. Sila mismo nagkakaroon ng hesitation na mag-invest sa ating bansa. Makita natin yung datos galing mismo sa BSP na talagang bagsak ang ating foreign direct investment inflows sa ating bansa. Talagang bagsak talaga. Bagsak ang investment, bagsak ang consumer spending, pabagsak ang government spending mo. Ano pa, pang matitira sa atin, mga kababayan. Kaya hindi ko po talaga inaasahan na pagdating ng 2026, ma-reach natin yung upper middle income. Kasi malamang sa malamang, yung paglago ng ating ekonomiya sa darating ng mga quarter, magiging kagaya ito nito mga nagdaan, na nasa around 4% lang. At 4% growth, magiging tayong kulelat. Actually, kulelat na nga tayo among dun sa mga comparable economies in the region, sa Asia. Yung mga comparable economies, tayo ang kulelat dyan. Naunahan na tayo ng Vietnam. Ano pa bang mangyayari sa atin? Ano pa bang matitira? Kaya, yung sitwasyon ngayon ni Marcos Jr., he is in a very precarious situation. Kasi,
yung ekonomiya mismo na ang nagkakaroon ng problema. At kapag ka ekonomiya na ang nagkaroon ng problema at you only have very limited time to fix, magkakaroon po yan ng problema in terms of dun sa kanyang, hindi lang sa kanyang legacy, yung kanyang mismong kapangyarihan. No? Magkakaroon ng problema yan si Marcos Jr. Actually, meron na nga siyang problema in terms of staying in power, no, because of what is going on in the economy. And alam mo, Jade, yung mga nakakapagpabagsak ng gobyerno sa ibang bansa, ay dahil ito sa ekonomiya hindi nila na-handle ng maayos. At ngayon nakikita natin sa takbo, no, sa ating bansa, mukhang tong issue ng ekonomiya unti-unti na, no, na umaapekto ito sa kapangyarihan ni Marcos Jr. to stay in office. Opo, doon sa paghina ng government spending dahil po sa korupsyon, Doc. So nakikita po natin ang lugi dito ay hindi po yung mga tiwaling opisyal, kundi ang bayan, ang mga ordinaryong mamamayan. Alam mo, ganito yan eh. Yung mga ordinaryong mamamayan na lumalaban ng patas, ano, yung mga nagbabayad ng buwis, yung mga namamasukan, ano, and then makikita nyo na lang yung pay stub ninyo, inakaltasan na ng buwis, yung mga maliliit na negosyante, no, na lumalaban ng tama, ng patas. Pag magpapile ka na ng tax, nagbabayad ka ng tamang buwis. Nagpapasweldo ka ng maayos sa mga manggagawa mo. Maliliit na negosyo. Yan ang mga tatamaan ng matindi. Kasi kapag ka ang general economy mo na ang nagkaroon ng problema, yung mga mayayaman, mayayaman na yan. Yung mga politiko natin dyan, na mga yumaman na sa pwesto, hindi na sila maaapektuhan yan. No? In fact, yung kanilang mga kayamanan nga, Jade, malamang sa malamang, nasa ibang mga bansa na yan. Ano? Nakabili na sila ng mga bahay baka dito sa Canada, o baka nakabili na sila ng mga bahay sa Amerika, o naidala na nila yung kanilang mga nanakaw na pera sa mga offshore na mga institutions. Ano? Nadala na nila ito sa mga lugar kagaya ng Cayman Islands, to name a few. So, kumbaga, hindi na sila maapektuhan yan. Ang talagang tatamaan dyan ng matindi is yung mga ordinaryong mamamayan. So, kumbaga, Jade, bumabalik din sa tao kasi tandaan natin na itong mga politiko na ito who are responsible for our situation, binoto rin ito ng mga tao. And yung mga mamamayan natin, ano, na mga bumoto sa kanila, sila rin ang babalikan kapag ka ang ekonomiya na nagkaroon problema. Kaya babalik din na naman tayo sa kultura ng pagboboto ng tama. Kung sino yung talagang dapat ng mga leader na ibinoboto natin, sila dapat talagang nandyan. No? Hindi itong mga politiko na ito. At ma-mention ko rin, Jade, yung performative politics na nabanggit ko kanina. Kagaya halimbawa, yung reforma na gusto natin, which is yung sa anti-political dynasty. Nagsampa ng bill si Representative Sandro Marcos at saka si Representative D with respect to political dynasties, and yet this is all performative, no? Kasi nga limited din yung kanilang konsepto ng political dynasty. Magkakaroon pa rin, may loophole pa rin magkakaroon pa rin ng pagpasok ng mga political dynasty. So hindi talaga genuine yung reform. It's all performative, and kapag performative lang ang ginagawa natin dyan, mga leader natin, walang meaningful na mangyayaring pagbabago sa ating bansa at sa ating ekonomiya, mga kababayan. Pero pagdating sa mga economic managers, Doc, may pananagutan ba sila kung hinahayaan po nila bumagal yung paggastos ng gobyerno sa halip na ayusin agad yung sistema laban po sa korupsyon? Well, kung mapapatunayan na meron silang kakulangan or negligence sa sinasabi, pwede silang maging liable administratively. No? Merong administrative liability yan. Ngayon naman, kung merong halimbawang intent, no, to squander, kumbaga may intent na magnakaw, no, ng government or taxpayer money, well, magiging criminal na yung liability niya. No? Diyan napapasok yung mga words na naririnig natin, kagaya ng malversation, no, yung plunder, diyan napapasok yan. Pero sa nakikita natin sa ngayon, ano, I mean, kailangan magkaroon ng ebidensya dyan na pwede siya maging liable administratively yung mga namumuno, no? Yung mga economic managers. Kagaya halimbawa sa kaso nung sa PhilHealth, halimbawa, nung kinuha nila yung pondo ng PhilHealth at tinala sa ibang mga paggastos. At in violation
of the law, no? At sinabi na nga ng Supreme Court yan na unconstitutional yung kanilang pagkukuha ng pondo na yan. Now the question becomes, are the economic managers responsible for that? Can they be held criminally and administratively liable? Well, I mean, that question remains to be seen. Kailangan may magsampa ng kaso dyan at kailangan magkaroon ng ebidensya, no? Maglilikom ng sufficient ebidensya para ma-prosecute itong mga tao na supposedly involved, no, dito sa pagmi-mismanage, no, ng ating ekonomiya. Opo, at yung pagbagal po ng paggastos natin, nakikita rin ho ba ninyo na ang resulta po ito sa takot po ng ilang opisyal na madawit po sa mga investigasyon? Oo, may posibilidad din na ganyan, Jane, ano? Kasi halimbawa, no, kapag yung mismo mga opisyal, they want to be extra careful kasi nga kagaya nga ngayon, ano, sila na rin mismo nag-iingat ng masyado, magkakaroon ng tinatawag na administrative delays or administrative lag. At itong administrative lag na ito'y dahil sa gusto ng ating may mga matitino pa rin naman tayong opisyal sa gobyerno. So yung mga matitinong opisyal, gusto nila na maging malinis ito. Pero yung paglilinis nito, it takes time. At yung time na yan, essential yan mga kababayan kasi every minute na delay yan, magkakaroon ng delay yan sa pagkakaroon ng multiplier effect sa ekonomiya. So ibig sabihin ito is the more nagtatagal sila na mag-check kung tama talaga yung pondo, no? Tama talaga, accurate ito, walang corruption, malinis, transparent. That takes time and that takes a toll sa ating ekonomiya kasi delay yan eh. So ito yung nangyayari sa atin, Jade, ano, na kung saan yung ating gobyerno gusto sana nila maging malinis and yet kulang yung capacity natin na maging malinis. Yun yung sinasabi ko kanina na meron tayong kakulangan sa institutional capacity. Meron tayong mga matitinong mga opisyales na they want to have, you know, a clean government and yet kulang yung opportunities para gawin nila ito. Kagaya halimbawa ng digitalization. If digitalization nagawa yan noon pa, no, at transparent lahat, hindi na tayo hahantong sa ganito. So kumbaga, any person can just go to the website halimbawa ng DPWH and makikita natin lahat ng mga project doon in real time, kung ano ang status, kung ano nangyari sa bidding, kung anong kinalabasan, kung sino yung mga nag-participate na mga bidders, ano, yung mga contractors, magkano yung pondo. Hindi na saan tayo hantong sa ganito. Kaya tayo nagkaganito is because kulang tayo sa institutional capacity mga kababayan. Kaya the lack of institutional capacity, that causes administrative delays, yung administrative lag na sinasabi ko kanina, at yan magkakaroon pa yan ng epekto, adverse effect yan sa paglago ng ating ekonomiya. So eventually, Jade, ang huling hantungan nito is yung paglago ng ating ekonomiya. Yan ang hihila rin sa ating economic growth pababa. Po, yun po yung nakikita po ninyong panganib kumbaga kung patuloy na maghihigpit po yung gobyerno sa paggastos. Maaari itong magdulot ng mas mababang growth at the same time, Doc, nakikita rin po natin na magiging mataas yung unemployment sa bansa. Totoo yan. Tataas yung unemployment kasi halimbawa yung mga project sana na mapopondohan itong mga project, itong mga projects na ito, no, napopondohan sana hindi matutuloy pa or madi-delay kasi nga because of this administrative lag, no? So magkakaroon ito ng epekto sa employment. So kumbaga may epekto ito sa trabaho, may epekto ito sa incomes ng ating mga kababayan, may epekto rin ito sa inflation, no? May epekto rin sa prices kasi nga kapag mababa ang production mo, tataas ang presyo, ganun po yan. Kapag hindi nagawa yung tulay or hindi nagawa yung kalsada, that leads to higher prices ng mga goods and services na tinatransport mo dun sa lugar na yun kasi nga walang kalsada or kulang yung infrastruktura. So, kumbaga, lahat yan, Jade, hindi lang sa employment may epekto yan. May epekto yan sa income, may epekto yan sa prices, and eventually may epekto yan sa economic growth. Po. At bago ko ipasok kay Partner Admar, so nakikita po natin na kung magpapatuloy po itong paghina po ng ating ekonomiya,
ang hindi lamang yung mga tiwaling opisyal ang mananagot, kundi yung namumuno mismo sa administrasyon, Doc, ang dapat managot po dito sa resulta ng kalagayan po ng ating ekonomiya. Of course, the buck stops with the president. Kumbaga, lahat ito, ang huling bagsak niyan, kay Marcos Jr. So halimbawa, yung sa issue ng allocables, no, sinabi di umano ni Secretary Bonoan na may mga allocables, we know that the cabinet secretary is the alter ego of the president. So which means, no, it's very likely, hindi ko sinasabing ito na 100% with certainty, no, but we could imply na malamang may blessing ito ng Pangulo. No? So kumbaga, yung liability niya kay Marcos Jr. Ngayon, yung ginagawa ng ating Pangulo, Jade, na parang siya nang nagiging reporter. No? Lahat ng mga ginagawa ng ahensya niya, meron siyang 1 to 2 minutes na mga Facebook na, hindi lang Facebook, YouTube, basta social media. No? Meron siyang mga video na pinapalabas halos araw-araw tuwing umaga. Parang lumalabas yan gusto na niyang palitan si Attorney Claire Castro in terms of being the mouthpiece. Kasi, kumbaga, yung trabaho ni Claire Castro, yung ginagawa na ni Marcos Jr. No? Kumbaga, makikita natin na it's all performative. No? Sasabihin niya may makukulong. O may mga nakulong pero yung nakulong naman, mga maliliit na isda. Nasaan yung mga malalaking isda, Mr. President? So, kumbaga, let's stop with the performative politics. And let us do what is right, no? What is proper para sa ating mga kababayan. Kung gusto ninyo na may mga mapanagot, you have all the resources of the government, Mr. President. You have the money, no? You have the confidential funds in the billions. Why not use all the resources that you have, no? Para mapanagot itong mga dapat mapanagot na ito sa lalong madaling panahon. Kasi the more na nagdi-delay tayo, Mr. President, the more na nagdi-delay, the more na nagkakaroon ito ng epekto sa ating ekonomiya. So nakita naman natin yung naging resulta, no, ng inaction ng president natin for the last few months. Nagkaroon ito ng epekto sa economic growth. So kumbaga, kinakailangan maging totoo na itong presidente natin, no? Stop doing the performative politics and start doing what is right for the country. Opo, Doc, magandang umaga. Dito sa basehan po ng atin pong pagiging upper middle income, sa kasalukuyan nasa middle income tayo ang average ayon po dito ayon dito sa World Bank ay nasa kada isang tao or nagtatrabaho is at least 21,605 no monthly. Habang ang nasa upper middle income naman, ang standard dito ay nasa 21,730 kung pagbabasehan natin, ipapalit sa 58 pesos to $1, no? Kokonti na lang yan, kumbaga. Pero ang isa din sa tanong dito, Doc, yung purchasing power natin, kahit na halimbawa naabot natin yung upper middle income, tumataas naman yung presyo ng mga bilihin. Meron pa ba itong parang silbi kahit na makamit natin yung threshold doon sa pagiging upper middle income? Okay. So bago ko sagutin yan, Admar, tandaan din natin na yung threshold na yan for upper middle income, tumataas din yan. Ina-adjust din yan ng World Bank. Ina-adjust din nila yan because of global inflation. So kumbaga, kapag inflation naman, talaga nangyayari yan. So kumbaga, because of inflation, nagkakaroon ng upward adjustment. So ibig sabihin, kapag nagkaroon ng upward adjustment, kailangan mas medyo malaki-laki na yung kailangan nating habulin. So now, if we grow at around 7%, as I've said, no, there is a good chance na by 2026, marating natin yung upper middle income status na yan if we go upwards of 7%. If the growth is less than 7%, no, gaya ngayon, nasa 4, somewhere between 4 to 5%, malabong mangyari yan, malabong ma-reach yung upper middle income. Now, let's assume, mga kababayan, na ma-reach natin yung upper middle income. Ano naman ngayon? Hindi ba? Ano naman ngayon? Ramdam ba yan ng ordinaryong tao? Kasi alam mo, Admar, ang kinakailangan mangyari sa ating bansa is yung incomes ng ating mga kababayan ay humahabol, no, sa pagtaas ng ating estado ng ating ekonomiya. So ibig sabihin, kung tayo mararating na ng upper middle income,
dapat nagiging kaunti na lang yung mga mahihirap sa ating bansa. At kinakailangan din, Admar, yung sahod ay humahabol din sa estado na yan. Hindi dapat mangyari yung tinatawag natin na lumalawak yung income inequality sa isang bansa. So ibig sabihin, yung mga mayayaman lalong yumayaman, yung mahihirap lalong humihirap, yung mga nasa middle class nagiging mahirap. Yun yung hindi dapat mangyari. Ibig sabihin, kinakailangan humabol ang sahod. Kailangan tumaas ang sahod para maramdaman ng ordinaryong tao. So hanggat hindi nangyayari yan, Admar, even if our country reach upper middle income status, tatanungin niyo po yung ordinaryong mamamayan, they will tell you na hindi namin ramdam yan. No? Kahit na yung purchasing power parity natin maging okay. No? Kasi yung purchasing power parity, ang konsepto po niyan mga kababayan, comparable ba yung ginagastos mo sa ginagastos ng mga nasa ibang bansa? So ibig sabihin, yung kasi may mga exchange rate yan, di ba mga kababayan? Kumbaga, yung value ng US dollar, iba sa value ng piso, iba ang value ng yen. Pag PPP adjusted, mga kababayan, ibig sabihin, ina-adjust natin para maging comparable yung mga iba't ibang mga currency. Even if i-adjust natin, Admar, into something that is comparable, hanggat hindi nag-i-improve ang incomes ng ating mga kababayan, hanggat hindi tayo nagkakaroon ng malaking wage growth para sa ating mga kababayan, itong upper middle income status na ito, sa papel lang ito at hindi ito mararamdaman ng ordinaryong mamamayan, Admar. Opo, lipat lang ako ng topic, Doc. Di ko lang alam kung nabasa mo na ba itong national security, strategic security ng Estados Unidos 2025 US 2025 na strategy na inilabas ng Estados Unidos po, Doc, kung saan kapansin-pansin ang pag-iiba ng kanilang national security strategy, lalo na patungkol dito po sa atin, sa rehiyon po sa Asia. No? Una, mas more siya nakatuon sa America First, no? Gaya ng laging nababanggit po ni President Donald Trump, and at the same time, gusto niyang maging patas yung trade din dahil sa mahabang panahon daw, parang lugi daw yung Estados Unidos dito sa kanilang trade with China po, no? And marami ding nababanggit dito na mas more on trade para sa ekonomiya nila ang napag-uusapan at wala na yung mga any military na mga operation. In fact, dito po sa Southeast Asia, parang hindi yata nabanggit dito sa strategy. Kumbaga kakaiba itong kanyang estratehiya ngayon, and pinapangalagaan na rin na maiwasan yung anumang conflict, lalo na dito sa rehiyon. Involved ang China, ang Taiwan, kasi alam nila na malaki din yung kita or trade dito po sa bahagi po ng South China Sea. May pagbabago po. Sa tingin nyo po, needed din na sumabay ang Pilipinas dito sa tahak na ito? Dahil may mga ibang analyst na nakapuna na iba na yung treatment ng US dito sa Southeast Asia daw, sa kabuuan, dahil based daw sa track record nitong si President Donald Trump, mas nakatuon siya sa bilateral. So hindi yung sa kabuuang ASEAN, kundi doon sa per country talaga kung saan siya makakabenepisyo. Ano ang tingin niyo po rito, Doc? Well, hindi na ako nasurpresa dyan kasi yan ay campaign promise ni Donald Trump. Yun yung tinatawag na America First. So, kumbaga, imbis na kapakanan ng mga ibang bansa ang mga dapat na manguna, ay kapakanan ng mga Amerikano. No? Kapakanan ng mga botante sa Estados Unidos ang dapat na maging priority ng kanilang gobyerno. Ang nakikita ko rito is magiging epekto ito sa Pilipinas. Kasi in theory, Admar, dapat itong si Marcos Jr. magkaroon ng tinatawag na recalibration. So magre-recalibrate siya in terms of yung kanyang relation sa China. Kasi kung makikita natin, hindi na naging masyadong belligerent ang relasyon between China and the United States. In fact, on many occasions, Donald Trump and Xi Jinping have met virtually
They've had phone calls, no? They've actually met in person in some instances. So, kumbaga, nagkaroon ng kumbaga, dati kasi malamig yung relasyon, ngayon medyo umiinit na. So, ibig sabihin nito mga kabayan, pag umiinit yung relasyon, ibig sabihin nagkakaroon ng engagement, no? Nag-uusap sila. Ngayon, in theory, kung ganyan ang nangyayari between China and the United States, dapat magkaroon din tayo ng recalibration with our relationship with China. Kasi kung titingnan ninyo, Marcos Jr., based on his foreign policy, it appears he is a lackey of the Americans. Pag sinabing lackey, sunod-sunuran sa sinasabi ng Estados Unidos. And dahil dyan, kung nag-recalibrate ang Estados Unidos, then he should also recalibrate. And yet, hindi niya yan gagawin. Alam mo kung bakit, Admar, hindi niya yan gagawin? Because having a belligerent relationship with China is politically convenient sa gobyerno ni Marcos Jr. Bigyan kita ng examples. Karoon ng issue sa flood control, corruption, skandalo. Biglang maririnig mo sa balita, nag-water cannon na naman ang mga Coast Guard ng China sa research vessel natin na nandyan sa Baho de Masinloc o kaya nandyan sa West Philippine Sea. Kumbaga, having China as a boogeyman is very politically convenient for Marcos Jr. Kumbaga, hindi nila gagawin yung tinatawag na recalibration. Now, may mga little bits of changes na nakikita natin. Halimbawa, recently, di ba nagkaroon, Admar, ng bagong ambassador ang China sa Pilipinas at nag-host yata ng parang gathering si Marcos Jr. to welcome the new ambassador. That is a little change, but that does not constitute a recalibration of the relationship. Kasi nga sabi ko kanina, having China as a boogeyman dito sa nangyayari sa ating bansa, it's politically convenient. China offers an excellent distraction for, pag sabing distraction, hindi yung pagkasirang distraction. Distraction, ibig sabihin, yung paglilihis ng mga issue papunta dito sa issue sa West Philippine Sea. It's very politically convenient for the current government. And sino nagsasuffer dyan, Admar? Taong bayan pa rin. Bakit? Tingnan mo, ano nangyari? Yung turismo natin hindi na nakarecover. No? Hanggang ngayon, yung turismo natin, below pa rin dun sa level bago mag-pandemic. Yung mga kapitbahay natin, na-recover na, tayo hindi pa. Bagsak ang foreign direct investment. Marami sa mga investor, Chinese, nawala na sila, ayaw nila mag-invest. Yung mga turista, yung mga international students, dati-rati, Admar, ang daming mga estudyante galing China na nag-aaral sa ating bansa. Wala na yung iba dyan. So, kumbaga, dahil dito sa ginawa ni na Marcos Jr. na because of political convenience, no, ginawa nila ang China as a distraction to what is going on sa ating bansa, ang nagsasuffer dyan taong bayan. Kaya in theory, dapat sana nag-recalibrate si Marcos Jr. kasi ang Amerika nag-recalibrate na pero hindi nila gagawin yan. Opo, nabanggit nga dito sa titulo, no, subtitle ng doon sa NSS security, yung strategy ng Estados Unidos dito sa Asia. Sabi dito, win the economic future, prevent military confrontation, no? So naipapaliwanag dito na tuloy pa rin yung negosasyon nila with China sa trade at nakikita nila yung malaking potential dito nga sa Indo-Pacific. Pero bakit itong malaking bansa nakikita ng malaking potential pero parang tayo dito, Doc, hindi natin sinamantala yung malaking potential ng ating rehiyon? Alam mo kasi, the current government, Marcos Jr., they're Nako, naputol, no? Balikan lang natin si Dr. Michael Batong. Pinag-uusapan po natin ngayon, ito pong inilabas sa kamakailan lang, ngayong buwan lang ito, na National Security Strategy, no? Na may pagkakaiba po, mas more on nakatutok sa pagpapalago din na ekonomiya ng Amerika sa tulong ng relasyon nito sa ibang bansa. Yes, balikan natin si Dr. Michael Bato. Yes, okay, mamaya. Balikan natin. So, pinag-uusapan po natin dito
kung kakayanin ba, pwede ba, dapat ba na mag-recalibrate din tayo kagaya po ng Estados Unidos na para sa kapakanan ng kanilang bansa, doon sila tututok. Doc, balikan lang natin, naputol po kayo kanina. Oo. Ganito kasi yan eh. Yung gobyerno ni Marcos Jr., they're busy with themselves. No? Kumbaga yung kapakanan nila ang inuuna nila, hindi nila inuuna yung kapakanan ng mamamayan. Kaya ang nangyayari is ito nakikita natin sa ngayon, no? Kumbaga, pati yung foreign policy ng ating bansa, nakatuon ito sa pansariling interest din ng ating mga namumuno. So kumbaga, hindi ito maganda in a way because hindi nagiging priority yung kapakanan ng mamamayan. At nakikita natin na nagsasuffer ang taong bayan. So, kumbaga, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng pagbabago, Admar, no, in terms of yung ating foreign policy kasi nga maraming vested interests na involved dyan sa ngayon. So, kumbaga, sayang, napakaraming missed opportunity sana ang nakuha natin, kagaya nabanggit ko nga kanina, yung mga investment, yung turismo, at napakarami pang iba, mga teknolohiya, at napaka-importante yung mga teknolohiya ng mga makabago na nandyan sa China, hindi natin take advantage yan. Kasi nga, ang ating gobyerno ngayon, blind sila sa issue na yun. Kumbaga, they ignore yung mga benefits na makukuha natin out of having a good relations with China. And yet, look, the United States, has they given us anything? Nung nagkaroon itong mga pagbaha, nagkaroon itong mga disaster, they're nowhere to be found. No? Wala kang nakita ng mga Americans na tumutulong sa atin. And yet, nandyan yung mga EDCA sites. So, kumbaga, ito yung klase ng foreign policy, Admar, na hindi nagkaroon ng magandang epekto sa ating ekonomiya. At kailangan talaga, at least in theory, nabanggit ko nga kanina, na magkaroon dapat ng recalibration. Yun ang kailangan gawin ni Marcos Jr. Kasi ilang taon na lang siya, mula 2026, 2028, kailangan naman magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating mga kapitbahay. Opo. Malaki ba ang nakukuha ng Estados Unidos dito sa Pilipinas in terms of para sa kanilang ekonomiya, or parang nagagamit lang tayo, nabanggit mo nga yung mga EDCA sites, Doc, sa kanila pong mission naman dito po sa mga kapitbahay natin like China, Taiwan, na issue po? Sa totoo lang, kung titignan mo yung composition of trade ng Estados Unidos, ang Pilipinas napaka walang saysay, no? Kumbaga, negligible yung epekto ng ating kapagkalakalan sa Estados Unidos. We're a very, very small player in terms of the countries na involved ang United States sa trade. Ang pinakamalalaking trading partners talaga ng US is China, Canada, at Mexico. Yan tatlong bansang yan ang pinakamalalaking trading partners. The rest, even yung European countries, they're minor sa trade with the United States. So, kumbaga, if there's any benefit though, na nakukuha ng US sa atin is yung ating location. Kasi our location offers a convenient place, no, to put weapons para ma-contain ang China. Tandaan natin na ang Pilipinas ay bahagi yan ng tinatawag na first island chain. So yan yung first island chain sa mapa, no? Titiran yung mga island sa Pacific Ocean, nandyan yung Japan, yung Okinawa, Taiwan, Philippines. Yan ay bahagi yan ng tinatawag na first island chain. At dahil dun sa ating location, it's very convenient to put weapons in these places. Now, if there are weapons, ibig sabihin may gumagawa ng weapon na yan. At kapag may gumagawa ng weapon, chances are nasa Estados Unidos yung gumagawa ng weapon at may mga nakikinabang at may mga yumayaman dyan at at may mga tao na nagtatrabaho sa mga pabrika na gumagawa ng mga armas na yan. So kumbaga, if there's any benefit, no, na nakukuha ng Estados Unidos sa atin is nagkakaroon ng demand for weapons kasi may paglalagyan eh. So, kumbaga, in terms of trade, in terms of economy, wala masyado tayong maliit lang yung contribution, no, ng ating bansa sa ekonomiya ng US, no? And sa atin naman,
ang nakukuha lang nila sa atin is yung pagkakaroon ng demand for weapons. Yun lang siya, Adma. So, kumbaga tayo, nakakalungkot, ano? Imbis sana na mapalago natin yung economic relations with the United States, ang nangyayari is nagiging lagayan tayo ng mga armas. And mga kababayan, yung paglalagay nila ng mga weapons diyan, it doesn't create any local economic effects. No? So kumbaga, hindi kagaya halimbawa pagka naglikha ka o patayo ka ng mga factories sa mga regions, makakapag-create ito ng napakaraming trabaho at may mga multiplier effects. Yung paglalagay ng mga HIMARS, yung paglalagay ng mga rocket, ng mga missile dyan, it doesn't create multiplier effects sa local economies. At ang nangyayari lang dyan, Admar, is it places these locations at greater risk of an attack should a conflict happen between China and the United States. Pero sa ngayon, nakikita natin, it's medyo umiinit yung relasyon, umaganda, no? Nag-uusap sila, nagkakaroon ng engagement, mukhang malabong mangyari magkaroon ng conflict sa ngayon kasi medyo gumaganda yung relasyon. Which brings to the question, the feasibility of these EDCA sites. Kasi kung gumaganda na yung relasyon between China and the United States, baka pwede nang ilabi yan ni Marcos Jr. na mapaalis na yung mga ibang EDCA sites. Kasi o i-close na, rather yung mga ibang EDCA sites, baka i-close na yan lahat, kasi wala nang purpose. Kumbaga, maganda na yung relasyon. Opo. So, kumbaga, yun yung nakikita ko na kailangan, Admar. Opo, dito na baliktarin ko naman, Doc. Yung nakukuha naman natin sa Estados Unidos in terms of para sa ating ekonomiya, kamusta naman po? Or dahil ba sa kanila ding lokasyon, mas maigi na paano balik natin yung relasyon natin, lalo na sa mga kapitbahay natin na nakakapagdala din ng sila nga, bukang bibig nila yung pagpapaganda ng relasyon nila with China. Sabi pa nga dito sa kanilang national security strategy, going forward, we will rebalance America's economic relationship with China, prioritizing reciprocity and fairness to restore American economic independence. And kasabay din ito, importantly, this must be accompanied by a robust and ongoing focus on deterrence to prevent war in the Indo-Pacific, Doc. We have to go back to the old foreign policy ng ating bansa, which is we should be friends to all and enemies to none. O yun yung pinakamagandang foreign policy na nakita ko sa lahat ng foreign policy ng ating bansa, sa mga nagdaang administrasyon. That is by far the best foreign policy that we've had. And we need to go back to that. Kasi yun yung foreign policy na nakakapagpalakas ng ating ekonomiya. Kasi matitake advantage mo yung mga magagandang relasyon sa lahat ng mga bansa. Hindi lang Admar sa ASEAN, hindi lang sa China, hindi lang sa Estados Unidos. Sa lahat ng mga bansa, magkaroon tayo ng magandang relasyon. Kasi nga, pagka maganda ang ating economic relations with the world, magkakaroon ito ng napakagandang benefits, multiplier effects sa ating bansa at sa ating ekonomiya. Sa ngayon, ang nakikita natin is kumbaga inward looking, yung ating pananaw, Kumbaga, interest ng mga namumuno ang nangunguna, Hindi nila iniintindi ang interest ng taong bayan. Kumbaga, puro pansarili ang nakikita ko dito imbis sa kapakanan ng ordinaryong mamamayan. At itong ganitong klaseng foreign policy, Admar, ang nagsasuffer dito, yung ordinaryong mamamayan. Nabanggit ko nga kanina, yung mga nasa middle class, na mga nagbabayad ng buwis, yung mga maliliit na negosyante na lumalaban ng patas. Sa ganitong klaseng foreign policy, mga kababayan, sila ang nagsasuffer dito. So, kumbaga, sa nakikita ko, idadagdag ko na rin to, Admar, one of the things that the current government needs to do is to also strengthen trade relations within the ASEAN. Kasi yung ASEAN, malaking trading block yun. Kung mapapalakas mo yung relasyon mo within intra-trade along ASEAN, that will create positive and multiplier effects sa ekonomiya ng ating bansa. Kumbaga, makipagrelasyon ka sa iba, pero palakasin mo ng lalo kasi malapit lang Admar ang mga bansang yun. At yung cost to do trade with these countries is very small because of the location. So, i-take advantage mo yung mababang cost ng trade, palakasin mo yung economic relations, pagtibayin mo pa, talagang magkakaroon ng magandang epekto yan. Pero sa nakikita ko sa ngayon, Admar, malabong mangyari yan
Because ang sabi ko nga kanina, ang interest ng gobyerno ni Marcos Jr. is to create these distractions. And having China as a belligerent force gives them a very convenient distraction. Anything na maliit na mga malalaking issue no sa graft and corruption, makikita natin magkakaroon bigla na pinoterkano na naman yung ating mga barko. China offers that convenience to the current government, and I don't see them doing or changing anything in that regard. Alright. Doc, maraming salamat. Siguro, huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Maraming salamat for inviting